Magandang gabi mga kabayan, ako nga pala si JD. Iniimbitahan ko kayong lahat na bisitahin ng ating Mula ito sa isa podcast. nating kabayan Kwentong na Bayan itago na lang natin sa Podcast. pangalang Limuel. Makikita ninyo sa Ang podcast kwentong natin kanyang mga kabayan, ibinahagi, maraming mga kwento dyan na karanasan pwede ng nyo kanyang mapakinggan. kaibigan na si Sana Tatay bisitahin Angan. nyo rin mga kabayan para ma-reach natin yung Magmula top nang 10 umalis ang podcast kanyang anak sa na buong si Samuel Pilipinas. at Kung interesado may ibang kayong makinig bansa sa podcast upang natin mga magtrabaho kabayan, bilang OFW, i-search nyo lang ang Kwentong Bayan sinimulan Podcast niya ang or i-visit paglilingkod nyo sa yung lihim link na na karunungan nasa comment section. kung saan layong mapuksa ang iba't ibang kampon ng kapangyarihang itim, lalong-lalo na ang lahi ng mga aswang na lumaganap kamakailan lang. Sa kasagsagan ng panunugis ni Tatay Angan, hindi niya inasahan na uuwi ng bansa si Samuel. Pag-uwi ng anak, dito na nagsimula ang mga balakid sa kanyang tungkulin. Subalit hindi siya nagpatinag dahil sa mga binitawang salita sa gabay ng kidlat. Hindi niya kailanman tatalikuran ang tungkulin sa kahit anong rason. Araw ng Sabado, nang makauwi si Samuel galing sa bansang Saudi Arabia, marami siyang dalang pasalubong para kay Tatay Angan. Habang nakasakay ng tricycle, hindi niya mapawi ang ngiti sa mga labi. Ilang taon siyang hindi nakauwi, nasasabik ng makita ang natatanging pamilya, ang kanyang ama. Iyo, sa Santa Rosario ang tungo mo, anak. Oho, dun nga ho. Ay nako, mag-ingat ka ha. Dahil nitong mga nakaraang buwan ang daming naglipa ng aswang doon, lalong-lalo na sa Santa Rosario. Napakunot ang noo ni Samuel sabay sulyap sa driver. Hindi niya inasahan ang narinig. Dahil noong naroon pa sa bayan, wala namang nababalitang aswang. Hindi na sana papansinin ng driver, pero nagpatuloy ito sa pagsasalita. Pero alam mo, sa tuwing may aswang na mangangahas na lalapit sa Santa Rosario, hindi na nasisikatan ng araw. Ho, paano naman ho? Bawat aswang na apak sa bayan, namamatay. 2 bangkay lang ang natatagpuan, bangkay ng biktima ng aswang o bangkay ng mismong aswang. Hindi pa alam kung sino ang taong palihim na pumupuksa sa pesteng halimaw na yan. Pero malaking tulong siya. Kahit papano naliligtas sa mga tao eh. Naging mahaba ang kwento ng tricycle driver, pero hindi na masyadong pinansin ni Samuel. Hindi rin sa pagiging bastos, pero hindi pasok sa templada niya ang ganong klase ng usapin. Maliban sa hindi siya madaling mapaniwala, ayaw niya lang na merong dagdag na iniisip. Makalipas ang maigit 1 oras na biyahe, nakarating din sila sa bayan ng Santa Rosario. Ilang distansya lang din ang kanyang nilakad at narating ang mismong bahay. Pero ang ipinagtataka ni Samuel, parang matagal na inabando ang tahanan. Naghahabaan ang mga damong ligaw sa bakuran. Halos umabot na sa bubong ang mga baging. Sira na ang iilang parte ng kusina. Masyado ding maalikabok na parang ilang taon nang hindi nalinis. Tatay Angan, nandito na po ako. Kagad napaubo si Samuel nang sumalubong ang mga alikabok. Binuksan niya ang mga bintana upang lumabas ito. Isa pa, masyadong madilim sa loob. Kumuha siya ng tuwalya at pinagpag sa bawat sulok ng bahay. Nang naalis na, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Napabuntong hininga. Nang mapagtantong nagkalat ang mga gamit sa bahay, nilinis niya muna ang buong paligid habang inaantay ang pagbalik ng ama. Matapos ng lahat ng gawain ay mauupo na sana. Kaso nga lang biglang napukaw ang kanyang atensyon doon sa isang kwarto. Kwarto ni Tatay Tangan. Dala ng kuryosidad, pumasok siya sa loob at hindi makapaniwala sa nakita. Isang puon na may katawan ng tao. May nag-iisang mata sa dibdib. May nakasabit na kwintas. Sa paanan ay merong iba't ibang maliliit na pwedeng basahin. Sinubukan niyang basahin ng mga nakasulat, pero dahil mga simbolo at letrang hindi maintindihan, ibinaling na lamang ang pansin sa iba at nakita ang nasa ilalim ng altar.
Naroon ang mga bote ng langis. Hindi na nanibago si Samuel dahil noon pa man meron ng ganito ang ama. Bigla siyang napalingon sa likuran. Pareho pa silang nagulat ng taong kakarating lang. Samuel? O tay, saan ka galing? Nagmamadaling lumapit si Tatay Angan at saka kinaladkad palabas ng kwarto si Samuel. Doon na rin nagkaroon ng usapan at katanungan tungkol sa poon, maging sa kalagayan ng tahanan. Tay, ano pong nangyayari? Bakit parang nagbago yung bahay natin? Nagbago? Wala namang nagbago, Samuel ah. Hindi ko pa nga naayos yung sirang bahagi ng bahay eh. Yung nasa kwarto po yung tinutukoy ko, tay. Ano ba yun? Umalis lang ako ng bansa. Parang lumipat ka na ng relihiyon eh. Ang bathala o gabay ng kidlat, isa yung makapangyarihang poon na nagbibigay sa akin ng lakas para... Para ano, tay? Basta pampahaba ng buhay. Alam mo naman, di ba? Medyo tumatanda na ako eh. Napakamot na lang ng ulo si Samuel sa sagot ng ama. Naniwala naman siya at saka ibinuhos ang oras para sa kanilang dalawa. Matagal silang hindi nagkita kaya sinulit na ang pagkakataon. Makalipas ang mga araw, hindi maiwasan ni Samuel na magduda. Palaging lumalabas ng bahay si Tatang Angan sa gabi. Nagsasara ng kwarto tuwing sasapit ang 6:00. Kapag naman nagtatanong siya kung ano-ano ang dinadaylan nito, sa uli, napilitan siyang manmana ng ama. Pasado 9:00 ng gabi nang lumabas si Tatay Angan. Bago ito lumabas, sinilip muna si Samuel sa kabilang kwarto. Nang makitang tulog, nagmamadali na siyang umalis. Bitbit niya ang proteksyon at gabay ng kidlat. Suot na rin niya ang kwintas na agimat nito. Nakapagkarga na ng orasyon, sinusundan niya ang daanan kung saan siya dinadala ng tangan. Habang papalapit, nararamdaman niya ang presensya ng aswang. Hindi nga siya nagkamali dahil pagdating sa kabilang sitio, bumungad kagad ang isang nilalang, marahang gumagapang sa dingding ng tahanan. Upang maagaw ang pansin ng nilalang, kumuha ng bato si Tatay Angan, binuhusan ng langis at kinargahan ng orasyon. Ibinala sa dalang tirador at saka inasinta ang ulo ng aswang. Tumama ito at nabaling ang pansin kay Tatay Angan. Dali-daling umalis ang nilalang. Sinundan siya ni Tatay Angan hanggang sa makarating sila sa malawak na kapatagan. Hindi na nag-antay pa na makatakas ang aswang. Kumilos na si Tatay Angan. Kagad siyang bumunot ng itak. Sa unang atake, natigilan siya dahil ang aswang mismo ang kusang umatras. Matapos makita ang kanyang tangan na nasa dibdib. Biglang nanginig ang nilalang, sabay karipas ng takbo palayo. Normal na para kay Tatay Angan ang ganitong gawain ng mga nilalang, lalong-lalo na pag nararamdaman na ang kanyang tangan. Sinundan niya ang aswang. Nang maabutan ay hindi na binigyan ng pagkakataon upang makatakas. Bumulagta sa lupa ang bangkay. Nagmamadali ding umalis si Tatay Angan bago pa may makakita. Kaso nga lang, mula sa hindi kalayuan ay merong nakasaksi ng ginawa niya. Dali-daling lumapit ang mga tao nang wala na si Tatay Angan. Lumapit sa bangkay ng aswang at hindi makapaniwala. Nanginginig pa ito ng sundan ng tingin ang direksyon ni Tatay Angan. Pagdating sa bahay ng matanda, dumiretso siya sa kwarto ni Samuel. Nagkunwaring natutulog pa rin ang binata. Dito na dumiretso si Tatay Angan sa kanyang kwarto. Ilang sandali ang lumipas. Si Samuel naman ang bumangon upang silipin ng ama. Natutulog na ito at mahahalata ang pagod sa muka. Dumiretso siya sa kusina. Napapaisip sa kilos ng ama. Hindi nagtagal. Napatingin siya sa bintana nang may kumalabog sa labas. Sunod-sunod ang ingay. Kaya naman napasilip na si Samuel mula sa babuyan ng kapitbahay.
Hindi siya makapaniwala sa nasaksiyan. Isang uri ng anino ang sumunggab doon sa baboy. Hindi na nakagawa ng ingay ang hayop. Dali-dali itong nadakma. Magtatago na sana si Samuel sa takot na baka makita siya ng anino. Kaso nga lang laking gulat niya. Lumabas ng tahanan si Tatay Angan. May dalang itak. Walang pagdadalawang isip na nagtungo sa babuyan. Sinundan niya ang tatay sa labis na pag-aalala. Kitang-kita ni Samuel kung paanong pinagtataga ni Tatay Angan ang isang uri ng nilalang. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala hindi na maganda yung pakiramdam ko sa loob. Pati yung alaga ko pinuputerya. Huli na nang mapansin ng kapitbahay na inaswang ang mga alagang baboy. Napatay na ni Tatay Angan ang nilalang bago pa ito dumating. Kagad siyang nagpasalamat. Nabigyan kagad ng aksyon ng problema. Laking gulat ni Tatay Angan nang makita si Samuel sa lugar. Kagad niyang itinago sa damit ang kwintas. O anak, ano ginagawa mo dito sa labas? E ba dapat natutulog ka na? Nagising po ako tay kasi maingay. Ganun ba? Halika, pumasok na tayo sa bahay. Gusto himang magtanong ni Samuel. Napatigil muna siya. Maraming gustong malaman kung paanong nalaman ng tatay na merong nilalang at bakit niya tinulungan ang kapitbahay at kung paanong napatay ang aswang. Pero dahil hindi makakuha ng lakas ng loob, pinili niyang manahimik at magmanman sa sitwasyon. Sa kabilang banda, kahit papano nakahinga si Tatay Angan dahil hindi nag-usisa si Samuel. Kilala niya ang anak. Ayaw nitong malagay siya sa kahit anong kapamakan, lalo na kapag may kinalaman sa mga aswang. At ang mas malala pa, ang pagpapasailalim niya sa lihim na karunungan nang hindi nito nalalaman. Noong panahong hindi pa nakakaalis ng bansa si Samuel, napapansin niya na sa sarili na may kakaiba siyang kakayahan. Nakikilala ang aswang kahit nasaan yung tao. Nung una hindi sigurado, pero nang maimbitahan ng kakilalang nagsasanay sa lihim na karunungan, doon niya napagtanto ang kakayahan. Magmula noon, nagsanay siya hanggang sa natutunan ang mga bagay-bagay. Saka lang din niya nagamit ang kakayahan nang umalis ng bansa si Samuel para makapagtrabaho. Wala nang kontrata sa kanya kaya sinamantala ang pagkakataon. Pero ngayong nakabalik na ang anak, nagsimula na siyang kabahan. Malaki ang tsansa na lumayo ang kalooban ng anak kapag nalaman ang katotohanan. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. Pagsapit ng panibagong araw, napansin ni Tatay Angan na lumalayo si Samuel sa kanya. Ayaw mang aminin sa salita, pero palihim siyang nasasaktan sa ipinapakitang kilos nito. Nang magsalo sila sa hapunan, hindi na nakapagpigil si Tatay Angan. Kinausap niya ang anak. Anak, napapansin ko, dumidistansya ka sa akin. Bakit? May nagawa ba ako mali? Wala naman po tay. Sigurado ka ba? Baka mamaya... Hindi na nagawang tapusin ni Tatay Angan ang salita nang uminit ang agimat. Damang-dama ng kanyang dibdib ang pag-init nito. Napaiwas na rin siya ng tingin kay Samuel. Nagdadalawang isip kung aalis ba o hindi. Nasa harapan niya ang anak. Kung aalis siya ngayon, mas lalong magdududa ito sa kanya. Kaso nga lang, hindi niya kayang tanggihan ang tawag ng tungkulin. Sandali lang anak ha. May nakalimutan ako eh. Kumain ka lang muna dyan. Babalik ako mamaya. Hindi na inantay na sumagot si Samuel. Nagmamadali siyang lumabas. Binaybay ang daan patungo sa direksyon na itinuturo ng agimat. Dinala siya nito sa isang abandonadong sementeryo kung saan natagpuan ang grupo ng kababaihan at kalalakihang nag-iinuman. Malapit lang sa kalsada ang kinalalagyan ng grupo pero wala nang dumaraan doon. Nagkakasayahan ang mga ito.
Lasing na ang karamihan kaya hindi napansin ang dalawang aswang na kanina pa nakabantay. Naghihintay ng tiyempo para sumunggab. Dahan-dahang binunot ni Tatay Angan ang itak sa kanyang tagiliran. Nag-umpisang humakbang patungo sa kinalalagyan ng aswang. Sa magkabilang direksyon, nakapwesto ang mga nilalang. Yung malapit ang inuna, pero bago pa tuluyang makalapit, napansin ng nilalang kung kaya't nauwi sa maagang bakbakan. Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng dalawang aswang at ni Tatay Angan nang mapansin ng ikalawang nilalang na nagbabanggaan ang dalawa. Lumapit na ito. Hinatak pa si Tatay Angan patungo sa likuran ng sementeryo kung saan maraming nakatambak na basura. Madalas mga bubog mula sa basag na bote. Nagkagulo ang tatlo. Hindi alam ng grupo ng mga kabataan ang nangyayari. Patuloy silang nag-iinuman, kaya hindi naririnig ang kaganapan. Sa pagpapatuloy ng laban, pumabor kay Tatay Angan ang lahat. Sa bawat hagupit ng talim, tumatama sa mga nilalang. Kahit ilang ulit man din siyang mawala ng balanse, napapasubsob sa nagkalat na mga bubog, hindi siya nasusugatan. Dahil ito sa kanyang tangan. Hindi nagtagal sa kanyang mga kamay ang dalawang aswang dahil matapos tumagos sa tiyan ng itak, nataranta ang isa, nagmamadaling tumakas. Hindi na rin nahabol dahil hindi malaman kung saan sumuot. Hindi na rin nararamdaman ng tangan ang nilalang. Ang isang napuruhan, sa mismong harapan ng bahay binawian ng buhay. Napabuntong hininga si Tatay Angan. Nagdarasal na rin habang nakaharap sa bangkay ng aswang. Makalipas ang ilang sandali, hindi pa siya natapos sa pagdarasal. Napalingon na sa gawin ng mga kabataan ng magsigawan. Paglapit ni Tatay Angan para malaman ang nangyari, humigpit ang pagkakahawak sa itak. Merong bagong nilalang. Biglang napawi ang pagkalasing ng mga kabataan, kanya-kanya sa pagtakbo para lamang makaiwas sa banta ng nilalang. May babaeng nakalmot sa likuran, pero naabutan ni Tatay Angan kung kaya't naibalik ng doble ang ginawang pananakit. Sa kalmot na iyon, sinagot ng sunod-sunod na saksak. Yun lang at bumulagta na ang aswang. Tumama ang talim sa puso ng nilalang, kagad binawian ng buhay. Nag-iwas ng tingin si Tatay Angan nang bumalik ang mga kabataan para usisain ang nangyari. Sa patuloy na paglapit ng mga ito, sinabayan ni Tatay Angan. Umalis siya sa lugar. Pero lingid sa kanyang kaalaman, may nagbabantay sa kanya. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig. Nang makauwi na ng bahay si Tatay Angan, hindi siya nakaligtas sa mga katanungan ni Samuel. Hindi nga po ng kung anong reliyon nang naroon sa kwarto nyo. Pero naglihim pa rin kayo sa akin eh. Paano nyo nagawang sumailalim sa lihim na karunungan nang hindi nagsasabi sa akin? Tay, delikado yung ginagawa nyo. Buhay ang sinusugal nyo dyan eh. Teka, sandali lang naman anak. Alam ko magagalit ka sa oras na malaman mo to eh. Pero pagtulong ang ginagawa ko. Sa bawat aswang na tinutugis, maraming buhay ang naisasalba. Kaya naman ano? Kaya naman palagi niyong ibinubuwis ang buhay niyo sa pakikipaglaban sa mga nilalang. Tatay naman. Anak, huminahon ka muna. Maiintindihan mo rin kung bakit ko ginagawa to. Kailan pa? Kailan ka nagsimula? Kahit nung hindi ka pa nag-ibang bansa, palihim na ako nag-aaral eh. At nang umalis ka, doon ko aktwal na ginawa. Napailamos na lang ng mukha si Samuel dahil sa galit. Napapansin niya na ang kakaibang kilos ng kanyang ama. Noon pa man, pero hindi lubos akalain na lihim na karunungan pala ang inaatupag. Bagay na labis niyang kinamumuhian. Ang tanging rason kung bakit ganun na lamang ang galit sa usaping ito, hindi nito naisalba ang buhay ng kanyang ina, maging ang kapatid na hindi nabigyan ng pagkakataong maipanganak sa mundo.
Habang nagbubuntis ang kanyang ina, inaswang sila ng hindi namamalayan. Nang araw ng kapanganakan, nahirapang mailabas dahil patay na sa loob ng sinapupunan. Ang sabi ng komadrona na nag-aaral ng lihim na karunungan, inaswang ang bata. Ipinangako pa nito na siya ang hahanap sa aswang na pumatay sa sanggol, pero hindi natupad. At ang pinakamalala, maging ang kanyang ina ay nabiktima. Iisang aswang lang ang may kagagawan. Labis ang galit ni Samuel, hindi lang sa aswang, kundi maging sa komadrona. Pero wala siyang nagawa dahil hindi matukoy kung sino ang aswang. Sa paglipas ng mga panahon, paunti-unting natanggap ni Tatay Angan ang nangyari. Pero kasabay nun, napansin na may nagbabago sa sarili. Naguguluhan siya ng una. Pero nang makumpirma na kayang kilalanin ang isang hindi pangkaraniwang nilalang kahit nasaan yung tao, nagsimula siyang magduda. At nang may maimbitahan na kakilala na katulad na may kakayahan sa lihim na karunungan, nagpatulong sila sa isang dalubhasa sa ganitong usapin. Ang sabi pa ng dalubhasa, nagising na umano ang kamalayan ni Tatay Angan para sa lihim na karunungan. Magmula noon, nagsanay siya hindi para may pagigante ang mag-ina, kundi para sa kaligtasan ng lahat. Tay, alam mo naman kung gaano ko kagalit sa lihim na karunungan na yan. Yung komadrona nga nangakong hahanapin yung aswang na pumatay kay nanay. Namatay nga din sa mga kamay ng nilalang na yun yung magulang ko Ayoko lang naman na sapitin mo yung sinapit nila. Ikaw na lang ang pamilya ko, Tay. Alam ko pero tungkulin ito Tungkulin na hindi pwedeng hindian. Maraming buhay ang nakasalalay dito, anak. Huwag kang mag-alala. Protektado ako at ipinapangako ko. Ako mismo ang magdadala ng ulo ng aswang na pumatay sa nanay at kapatid mo. Hindi, Tay. Itigil niyo na po yan. Napabuntong hininga na lamang si Tatay Angan nang talikuran siya ni Samuel. Gusto pa sanang ipaintindi sa anak ang kanyang tungkulin, subalit ayaw nitong makinig. Ilang oras siyang nakiusap, kumatok sa kwarto ni Samuel, ngunit ayaw siyang pagbuksan. Sa huli, nanalangin na lamang si Tatay Angan naway matanggap ng anak ang kanyang ginagawa. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong nahirapan si Tatay Angan sa sitwasyon dahil lumalayo na ang loob ni Samuel. May pagkakataon pa, naabutan niya itong nagtatangkang basagin ang poon. Itinatapon ang mga langis. Gustuin man niyang magalit kay Samuel, hindi rin magawa dahil naiintindihan ang galit ng anak. Patuloy lamang siyang nagdarasal na darating ang araw, maiintindihan siya ng lubusan. Isang hapon, pagbalik ni Tatay Angan mula sa bayan, isasagawa na sana niya ang dasal para sa agimat at sa poon. Nang mapansin nito na wala ito sa kwarto, kagad niyang hinanap si Samuel, naabutan sa likuran ng tahanan. Nagtatangkang sunugin, mabuti na lang nabawi ang posporo bago mahuli ang lahat. Anak, ano ba yung ginagawa mo? Pakiusap naman, huwag kang maging ganyan. Tatay Angan, ikaw ang wag maging ganyan. Kailan ka ba titigil, Tay? Kapag napatay ka na ng aswang, ano ba? Samuel, sinasabi ko sa'yo, hindi ako mamamatay dahil protektado ako ng poon, maging ng agimat. Kung hindi ako binigyan ng proteksyon, malamang noon papatay na ako Sige, sabihin na nating protektado ka nga. Pero hanggang saan? Hanggang sa buo ang paniniwala ko sa batalan ng kidlat at lihim na karunungan. Hindi ako kailanman tatalikuran yan. Matapos magsalita ni Tatay Angan, napatahimik si Samuel. Kinuha ni Tatay Angan ang poon at maingat na ibinalik sa kwarto. Naiwan si Samuel sa labas. Napapabuntong hininga na lamang. Sa puntong iyon, kagad dumingi ng kapatawaran si Tatay Angan sa poon sa ginawa ng kanyang anak. Taimtim na nagsumamo, napatawarin ang walang idiyang anak.
Pagkatapos, isinunod ang pagdarasal sa mismong poon at agimat. Pero sa kalagitnaan pa lang, natigil na nang biglang may umalingasaw. Hindi na siya tumunganga pa. Kagad kumilos dahil ang amoy na yon, isang banta ng panganib. Katulad ng inaasahan, may aswang nga. Pero sa pagkakataong ito, sila ang sinalakay. Paglabas si Tatay Angan, nasa pintuan pa nga siya. Bumungad na ang aswang. Nasa likuran ito ni Samuel. Abala sa pagbubuhol ng mga sinibak na kahoy, kaya naman hindi napansin ang nilalang. Nagtangka na itong sumunggab. Mabilis ang kilos si Tatay Angan. Nang maabot niya, kagad tinaga ng itak na dadampot sa tabi ni Samuel. Nagulat pa ang aswang sa ginawa ni Tatay Angan. Masyadong mabilis ang aswang. Nataga naman ni Tatay Angan pero hindi gaanong malalim ang natamong sugat kung kaya't nakalaban pa ito. Kinalmot-kalmot si Tatay Angan pero hindi magawang mag-iwan ng sugat dahil sa proteksyon ng agimat. Pero kahit ganun, patuloy pa rin sa pag-atake ang nilalang. Paulit-ulit na kumakalmot at kumakagat. Sinubukan pang manakal pero kagad ding napapahiwalay sa tuwing tatama ang agimat. Nang mapagtanto ni Tatay Angan ang kilos ng nilalang, nakaisip siya ng paraan. Nang matansya ang galaw nito, sinamantala niya ang pagkakataon. Mailapat sa mismong mata ng aswang ang agimat. Nang magawa, hindi natigil sa pagdaing at pangingisay. Ilang minuto ang lumipas, humandusay na ito. Hingal na hingal si Tatay Angan habang tinitignan ng bangkay. Hawak-hawak niya pa ang leeg. Kahit papano, nararamdaman din ang pagigpit ng kapit pero hindi na gaanong masakit. Natigilan din siya nang mapatingin sa nakatayong si Samuel. Hindi makapaniwala sa nasaksiyan. Kita mo na, kahit anong gawin ng aswang hindi ako masasaktan. Protektado ako ng bathala ng kidlat. Anak, sana naman, payagan mo ko ipagpatuloy yung ginagawa ko. Sa halip na sumagot, tinalikuran lamang siya ni Samuel. Pumasok sa loob ng bahay. Napabuntong hininga si Tatay Angan, pero palihim na nagdarasal na sana sapat na ang nasaksiyan ng anak upang hayaan siyang magpatuloy sa ginagampanan. Makalipas ang ilang sandali ng pagpapahinga, binalingan na ni Tatay Angan ang bangkay ng aswang. Pasado 8:00 na. Madilim na ang paligid. Wala ring nakapansin sa nangyari maliban sa kanila ni Samuel. Kaya hinila niya ang bangkay. Isinilid sa sako upang masunog. Habang binabaybay ang daan pauwi, may nakasalubong si Tatay Angan. Isang matanda na uugod-ugod. Ngumiti ito sa kanya nang magtama ang kanilang paningin. Pero sa sandaling nalagpasan nila ang isa't isa, otomatikong napasaboy ng langis si Tatay Angan. Ang nakasalubong niya, isang uri ng aswang. Naiampas ni Tatay Angan ang dalampala sa aswang. Naisaksak din sa katawan ang dulo nito, kung kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na mahuli. Pinigilan niya sa pamamagitan ng pagharang ng pala sa leeg upang mahirapang makagalaw. Dahan-dahan siyang nagdasal upang manghina ang nilalang. Nangyari naman at ilang sandali pa, hindi niya na pinatawad. Ipinasok ang tangan sa mismong sugat ng aswang. Makalipas ang ilang sandali, nangisay at unti-unti nang nawalan ng buhay. Pagkatapos dumistansya siya, nang makabawi ng lakas, hinila ang bangkay patungo sa unahan. Sinunog niya ang bangkay ng aswang. Sunod-sunod na nangyayaring pagsalakay. Hindi na to maganda. Sa pagbalik ni Tatay Angan sa tahanan, bago pa man siya makapasok, natigilan ng mapansin ang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. May nakasinding sulo sa bakuran, kaya kahit papano, naabot ng liwanag ang kinalalagyan ng taong iyon.
Nang makita ni Tatay Angan, nilapitan niya ito. Tama ba to? Pakundo? Habang papalapit sa lalaki, natigilan si Tatay Angan nang mapansin ang kwintas. Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Kailan ka pa nakabalik? Napakunot ang noo ni Tatay Angan sa naging presensya ni Pakundo. Matagal na nilang kapitbahay ang nasabing lalaki. Isa itong retiradong sundalo na napadpad sa kanilang lugar matapos makapag-asawa ng Pinay. Pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari, namatay ang asawa nito. Siya na lamang ang bukod tanging naiwan sa buhay. Mag-isa na lamang. Ang huli niyang nabalitaan sa lalaki, bumalik na ito sa Espanya. Akala ko ba bumalik ka na sa bansa mo? Hindi ako nakauwi. May problema ba? Mahahalata sa mukha ni Pakundo na naiilang ito kay Tatay Angan. Pakundo, may problema ba? Wala naman. Tumangulang si Tatay Angan. Nasundan niya ito ng tingin nang walang pasabing naglakad palayo. Napapailing na lamang si Tatay Angan habang nakatanaw sa kakilala. Isa itong mabait na tao pero mukhang tinabla ng kasamaan. Hindi man niya narinig sa mismong bibig. Nababakas at halata sa kilos, maging sa galaw. Presensya na hindi na ito normal na tao. Sa paningin ni Tatay Angan, isang aswang si Pakundo. Kinabukasan, lumaganap ang sabi-sabi na aswang si Pakundo dahil marami umanong nakakita na nag-anyo itong halimaw. Bawat grupo na nakabantay sa kung saan-saan, si Pakundo ang pinag-uusapan. Pero may isang usapan na nakakuha ng atensyon ni Tatay Angan. Ewan ko lang ha, pero mukhang si Pakundo yung dahilan kung bakit inaaswang yung lugar natin. Hindi ba nababalita siya rati na may kinakasamang babaeng aswang? Maiksing panahon lang silang nagsama. Nung isang buwan lang yata yun Nagiwalay kagad. Oo. Kaya nga nagmamadaling umalis Babalik daw siya sa bayan kasi nga naging aswang na. Paano mo nalaman? Baka kung ano-ano lang yung naririnig mo, chismoso ka rin Totoo yun. Yung kapatid ko si Brando. Ginagabi yun sa pag-uwi. Nakita niya mismo na naging aswang si Pakundo. Paano mo naman nasabi ni si Pakundo ang dahilan kung bakit tayo inaaswang? Hindi ba nitong nakaraan lang, napapadalas ang aswangan dito sa atin? Kasi yung kinakasama ni Pakundo dati, sinubukan niyang patayin pagkatapos malaman na niyanggaw siya, pero hindi napatay. Nagalit yung babae, pati yung mga kalahi na aswang. Binalikan si Pakundo para magiganti. Pero dahil wala nga si Pakundo nitong mga nakaraan, ibang tawang binibiktima. Ay sus, kapag yan hindi totoo, patay ka talaga. Sa mga narinig, hindi mapalagay si Tatay Angan. Pinuntahan niya si Pakundo, naabutang may kausap. Hindi lang basta usapan dahil merong pisikalan na nagaganap pero hindi muna siya nangialam. Lubayan mo na ako, Stella. Niyanggaw mo na nga ako tapos babalik ka pa para manakit. Wala ka ba talagang awa? Kailanman hindi ako maaawa sa tulad mo, Pakundo. Sinubukan mo kong patayin kaya dapat lang naparusahan ka. Huwag mo nang balaking tumakas dahil kahit saang dako ka man pumunta, susundan kita at sa sandaling mahanap ko ang lugar na yan, iba't ibang tao ang madadamay. Naging malinaw kay Tatay Angan ang usaping naririnig. Mas lalong naging malinaw kung bakit palaging may aswang na nagagawi sa kanilang lugar. Dahil dito, hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Lumabas siya sa pinagtataguan, hinarap ang dalawang aswang. Nagtaka ang mga ito sa biglaan niyang paglitaw. Nang mapansin ang pangontrang tangan, makikita ang pagkabalisa lalo na ng babae. Anong problema? Hindi mo inaasahan yung pagdating ko, no? Pare, anong ginagawa mo dito? Narinig ko ang usapan niyo. Ikaw babae, pwede bang tantanan mo si Pakundo?
Pati ibang tao dinadamay mo. Napangiti ang babae sa kabila ng sinabi ni Tatay Angan. Batay pa sa galaw nito. Gustong tumakbo pero nagpipigil. Pilit kinakaya ang dahan-dahang epekto ng agimat ni Tatay Angan. Huwag kang mangialam. Huwag kang magtago sa lakas ng gamit mo. At saka, Hindi na natapos ni Stella ang gustong sabihin dahil sa paglakas ng puwersa ng agimat. Dahan-dahan siyang napapatras. Pagkuhan ay mabilis na umalis. Walang pagdadalawang isip na hinabol ni Tatay Angan pero hindi niya naabutan. Hindi na rin malaman kung saan sumuot dahil mabilis na nawala sa paningin. Dahil dito, si Facundo na lamang ang binalikan. Kinausap niya ito pero naging mailap. tutulungan kita, Facundo. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka lang sa akin. Sa pangungumbinse ni Tatay Angan, nagtiwala si Facundo. Hindi rin ninais ang sitwasyon, kaya kagad siyang pumayag. Mamayang gabi babalik si Stella para patayin ako. Hindi ko rin alam kung bakit niya ako ginawang aswang tapos papatayin din pala. Binilinan ni Tatay Angan ng mga gagawin si Facundo sa oras na dumating si Stella habang wala pa siya. Sinabihan niya ito, kung pwede siyang lumaban, lumaban na. Umuwi si Tatay Angan upang ilagay sa kondisyon ang agimat. Kailangan niyang magdasal upang mapanatili ang pagiging aktibo nito. Wala rin si Samuel. Kahit sa ang sulok ng bahay ay hindi mahanap, hindi natagpuan. Nagtanong sa mga kapitbahay. Umalis daw si Samuel patungong bayan na may daladalang kahon. Kagad nagtungo si Tatay Angan upang maabutan ang anak. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas magmula nang umalis ito. Kinukutuban na siya at kinakabahan. Pagdating ng bayan, dumiretso si Tatay Angan sa tindahan ng mga puon. Sakto ang pagdating dahil ibinibenta ni Samuel ang kanyang tangan. Mabuti na lamang, nagdadalawang isip sa pagtanggap ang tendero kung kaya't naabutan pa niya. Pasensya na, Samuel, ha? Pero yung bagay na to hindi basta-basta ipinagbibili. Sigurado ka ba hindi to sa tatay mo? Bilhin nyo na lang po, mura lang naman eh. Kahit 100 lang. Basta hindi ko na makita yan sa bahay. Huwag na kayong mag-alangan. Samuel, pasensya na pero... Oh! Andito pala si Paring Angan. Kagad inabot ng tendero ang puon. Tinanggap ito ni Tatay Angan. Hoy anak, sumusobra ka na ha? Bakit mo ginawa to? Hindi nagsalita si Samuel. Kagad lumisan sa lugar. Nagmamadali namang sumunod si Tatay Angan matapos magpasalamat sa tendero. Sabay sila sa pag-uwi. Lula ng tricycle. Pero walang imik sa isa't isa. Tanging ingay lamang ng makinang sinasakyan ang umaalingaw-ngaw. Sinamantala na lang din ni Tatay Angan ang pagkakataon na makapagdasal. Pagkatapos, huminto na sa harapan ng kanilang bahay ang tricycle. Naunang bumaba si Samuel. Wala pa ring imik. Matapos makapag-abot ng pamasahe, sumunod si Tatay Angan upang makipag-usap ng maayos sa anak. Akala ko ba, nagkakaintindihan na tayong dalawa? Pwede ba, Tay? Tama na. Hanggang kailan ba kayo titigil? Kung maghihingalo na kayo dahil sa pambibiktima ng aswang. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Protektado nga ako. Hanggang saan nga ang proteksyon na yan? Wala akong tiwala dyan eh. Tay, si Mang Jose na katulad mo, may proteksyon yun kuno eh. Namatay kahapon matapos makipaglaban sa aswang. Ano? Sino ka mo? Hindi makapaniwala si Tatay Angan sa narinig. Si Mang Jose, ang kasabayan sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Kumpara sa kanya, mas angat ang kaalaman nito pero hindi niya inasahan na magagapi ito ng nilalang. Paano niyo ako makukumbinsi kung may mga taong may alam sa lihim na karunungan tapos namamatay din? Tay, ayoko lang mawala kayo. Namatay na si nanay at yung kapatid ko eh. Dahil sa aswang yung tapos ngayon ikaw naman. Napabuntong hininga si Tatay Angan
sa sinabi ni Samuel. Sa kabila ng narinig at nabalitaan, sa halip na panghinaan, mas lalong nagtibay ang tungkulin na puksain ang mga aswang. Nang mapansin ang oras, pumasok siya ng kwarto. Kumuha ng langis. Kinuha ang itak. Nagmamadali siyang lumabas pagkatapos. Pinigilan pa siya ni Samuel pero wala din itong nagawa. Binilisan ni Tatay Angan ang mga akbang. Papunta siya ngayon sa bahay ni Facundo. Tamang-tama naman ang naging dating dahil kakarating lang din ni Stella. Hindi na muna siya pumasok. Nagmanman pa sa labas. Walang ibang kasama si Stella. Walang bantay na aswang sa paligid. Wala na ring ibang presensyang nararamdaman si Tatay Angan kung hindi sa kanya lang. Sa tulong ng nakabukas sa bintana, nakikita niya ang kaganapan sa loob. Dinuro ng babae si Facundo. Sinampal. Sinisigaw-sigawan. Nagtataka pa siya kung bakit ayaw nitong manlaban. Pero nang maalala ang likas sa kabutihan na hindi kayang pagbuhatan ng kamay ang sino mang babae. Aswang yan, Facundo! Labanan mo! Nang mabugbog sarado na si Facundo, hindi na nagpapigil si Tatay Angan. Pumasok na siya ng bahay. Pero bago pa man makalapit kina Stella at Facundo, natigilan ng marinig ang kanilang usapan. Ano pa ba ang gusto mo? Sinabi ko na sa'yo hindi ako magsasalita. Hindi ko sasabihin kay Angan na ikaw ang aswang na nambiktima sa kanya mag-ina. Pabayaan mo na ako, Stella. Ginawa mo ng impyerno ang buhay ko. Dahan-dahang nahugot ni Tatay Angan ang itak sa kanyang tagiliran. Maigpit itong hinawakan. Walang pasabing pinasok ang kwarto ni Facundo. Tinaga si Stella. Nakailag naman nito pero nadaplisan ng braso. Sinugod ng sinugod si Tatay Angan hanggang sa nagkagulo sa paligid. Nagkalat na ang mga gamit. Nagtamo ng maraming galos at daplis mula sa patalim si Stella. Matagal kang hinanap ni Samuel. Dito ka lang pala matatagpuan. Ngayong alam ko na ikaw ang pumatay sa akin mag-ina. Sisingilin din kita ng kamatayan. Muling sinugod ni Tatay Angan si Stella. Pero mabilis itong nakatakas sa pamamagitan ng pagdaan sa bintana. Napamura na lamang siya habang pilit na pinapakalma ang pagsabog ng damdamin. Pasensya ka na ako hindi ko nasabi, paring Angan. Binantaan ako ni Stella. Papatay niya raw ako kung sasabihin ko sa'yo eh. Siya rin ang pumatay sa komadrona, pati na rin kay Mang Jose. Saksi ako sa lahat, pero hindi ko nagawang sabihin sa'yo. Sana patawarin mo ko. Lumod sa kanyang harapan ang matanda, pero hindi niya na pinansin. Nagmamadali siyang lumabas at hinanap ang bakas ni Stella. Ngayong alam ko na kung sino ka at kung ano ang ginawa mo. Ako na mismo ang kakaladkad sa'yo pa impyerno. Nanginginig sa galit si Tatay Angan habang sinusundan ang bakas si Stella. Napatigil siya nang mapansing nakasunod si Facundo. Alam ko ang bahay ni Stella. Sundan mo ko. Kagad nagtiwala si Tatay Angan. Sinundan niya si Facundo at katulad ng sabi, alam nga nito ang bahay ni Stella. Mahigit 1 oras pa ang paglalakad. Naisip pa ni Tatay Angan na niloloko siya ni Facundo. Pero makalipas ang ilang sandali, bumungad ang nag-iisang bahay sa kalagitnaan ng malawak na talahib. Hindi sila makalapit kagad dahil may mga nilalang na nagbabantay. Mga kapatid yan ni Stella. Mag-ingat ka, paring Angan. Ilang beses ka na ring nakita ni Stella kung paanong makipaglaban sa aswang. Anong ibig mong sabihin? Noong napapalaban ka sa mga aswang, binabantayan ni Stella ang bawat kilos mo. Bago lumapit si Tatay Angan sa bahay ni Stella, nagsagawa muna siya ng ritual. Walang pagdadalawang isip na hinarap ang mga nilalang. Hindi naman naiiba ang dalawa sa mga nakalaban niyang mga aswang. Madali lang patumbahin sa pamamagitan ng bisa ng pag-usal ng dasal at bisa ng kanyang agimat. Humandusay sila sa lupa.
Nagmamadaling pumasok si Tatay Angan sa loob sa pag-aakalang nakatakas si Stella, pero pagbukas niya ng pintuan, sumalubong ang babaeng aswang at kagad siyang sinugod. Nagpaulan kagad ng kalmot ang nilalang. Sinubukan pang ipasok ang naghahabaang buhok sa ilong at bibig ni Tatay Angan, pero naging maagap siya. Dali-daling pinutol gamit ang itak. Nang pumabor kay Tatay Angan ang pagkakataon, tinaga niya ito pero nadaplisan. Kahit ganun, nagkaroon pa rin siya ng tsansang maitumba. Para hindi na makatakas, isinaksak ni Tatay Angan ang patalim sa hita nito. Dumagungdong sa buong dako ang nakakabinging angil. Pagkatapos inilabas niya ang langis, isinaboy sa mukha ni Stella. Ngayon tikman mo ang pait ng paghihiganti. Dadahan-dahanin kong paniningil sa'yo mula sa ginawa mo sa aking mag-ina, sa kumadrona, sa mga inosenteng dinamay ng lahi mo, kay Mang Jose, pati na rin kay Pakundo. Hindi na matigil sa paghiyaw ang nilalang. Kahit anong pagpupumiglas, hindi magawang makatakas. Pagkatapos ng langis, sinundan ni Tatay Angan ng dasal at orasyon. Maging si Pakundo ay nasaksiyan ang pangingisay ni Stella. Kalunos-nulos na kalagayan, subalit walang balak na tigilan ni Tatay Angan. Maging ang kaluluwa mo, sisiguraduhin kong magdurusa. Ibinuhos ni Tatay Angan ang huling patak ng langis sa mismong bibig ng aswang. Nangisay ang aswang. Tumirik ang mga mata. Bumula na ang bibig at nagsimulang manigas ang mga daliri't kamay. Dumistansya muna si Tatay Angan. Umusal uli ng dasal. Pinagmasdan ng pagdurusa ni Stella hanggang sa unti-unti na itong natahimik. Nawalan ng buhay at nanigas. Matapos nun nakahinga ng maluwag si Tatay Angan, doon na rin bumuhos ang kanyang mga luha dahil sa damdamin. Sa wakas natupad din ang nais ni Samuel na mahanap ang aswang na pumatay sa kanyang ina at kapatid. Matapos ng kaganapan na baling ang pansin ni Tatay Angan kay Pakundo na hindi mapalagay sa kinakatayuan. Nilapitan niya ito pero kagad siyang naitulak palayo. Naintindihan niya ang kilos ni Pakundo dahil tinatawag na naman ito ng pagkalimaw. Ilang sandali pa, nag-anyong aswang. Tinignan lamang ito ni Tatay Angan. Wala siyang balak na saktan ng katulad ni Pakundo. Sabihin man na isa itong aswang, hindi pa rin may pagkakaila. Inosente siya. Naging biktima lamang ng pangyayanggaw. Hindi siya sinugod ni Pakundo. Salip tumakbo ito palayo. Tahimik niyang sinundan. Habang sinusundan si Pakundo na naghahanap ng tawag ng sikmura, sinimulan niya ang pagdarasal. Isang orasyon na layong paamuhin ang isang bagong yanggaw. Gagamitin niya ang lakas ng gabay ng kidlat upang subukan na magamot pa ang kaibigan. Habang patuloy sa pag-uusal, dahan-dahang kumakalma si Pakundo. Napatigil ito sa paglalakad. Ilang sandali pa bumalik na sa anyong tao. Nawalan na lamang ng malay. Sinikap niyang buhatin upang maiuwi sa tahanan. Sinigurado ni Tatay Angan na maayos ang kalagayan ni Pakundo bago niya iwan. Pagbalik sa bahay ni Tatay Angan, nasa pintuan si Samuel. Hindi maipinta ang muka na nakaabang sa kanyang pagbabalik. Malawak pa ang pagkakangiti niya pero kagad nawala nang magsalita ang anak. Ilang oras kayo nasa labas, Tatay Angan? Ilang aswang ba yung kinalaban nyo ngayon? Ilang ulit nyo bang ilalagay sa peligro yung buhay nyo para sa kapakanan ng ibang tao? Anak, malalim na ang gabi. Bukas na tayo mag-usap. Magandang balita ang dala ko ngayon. Anong magandang balita? Wala na ako maaasahan na magandang balita sa'yo, Tay. Delikado yung pinasok nyo. Anumang oras pwede kayo mamatay. Kahit ano pa ang sabihin mo, anak, umuwi ako ng ligtas sa tahanan. Hindi ako namamatay. Nakakatulong ako sa ibang tao. Natahimik si Samuel. Nginitian na lamang ito ni Tatay Angan. Tinapik sa balikat. Sinabing magpahinga na. Sa gabing iyon,
Walang ibang naramdaman si Tatay Angan kung hindi kagaanan ng kalooban. Nabawasan ang bilang ng mga nilalang. Napagiganti ang kamatayan ng mag-ina. Kinabukasan dinala niya si Samuel sa bahay ni Stella. Ayaw sanang lumapit ni Samuel dahil malayo palang umaalingasaw na ang nakakamatay na amoy ng bangkay. Nakahandusay pa sa lupa ang bangkay ng mga kapatid ni Stella at nasa loob ang bangkay nito. Ano to? Ipinapakita mo sa akin yung mga aswang na napatay mo para saan? Hindi ba sinabi ko sa'yo, dadaling ko sa harapan mo ang bangkay ng aswang na pumatay sa nanay at kapatid mo? Napatitig sa bangkay si Samuel. Ilang sandali pa ay napaluha. Totoo ba, Tay? Yan ang pumaslang sa kanila. Tama ka, anak. Siya nga. Dumampot ng kahoy si Samuel. Hahampasin pa sana ang bangkay. Pinigilan siya ni Tatay Angan. Samuel, anak, makinig ka. Hindi mo na kailangang gantihan ng bangkay. Bangkay na yan. Nakaganti na tayo. Hindi lang para sa pamilya natin, kundi para sa ibang taong nadamay sa mga aswang na to. Niyakap na lamang ni Tatay Angan ang anak. Nang kumalma pareho, sinunog ang tahanan, lumisan sa lugar. Dumiretso sa pag-uwi si Samuel, samantala sumadya sa bahay ni Facundo si Tatay Angan. Kukumustay niya ang lagay nito, pero hindi na naabutan. May nakasalubong siyang magkakahoy. Ang sabi nakitang nagmamadaling umalis si Facundo. May dalang mga gamit. Lumisa na ng bayan. Napabuntong hininga na lamang si Tatay Angan. Gagamutin pa sana niya ng tuluyan si Facundo. Kaso nga lang lumayo na ito sa lugar. Pagbalik niya sa tahanan, nakita niya si Samuel sa harapan ng poon, ang bathala ng kidlat. Nakayuko, humahagulgol, humingi ng kapatawaran. Napukaw ang damdamin ni Tatay Angan sa ginagawa ng anak. Natutuwa na lamang siya habang pinagmamasdan nito. Patawad, Tay. Alam ko, malaki pong kasalanan yung ginawa ko sa inyo. Pati yung mga binitawan kong salita. Pero ngayon po naiintindihan ko na ang lahat. Yung bagay na ginagawa nyo para sa kaligtasan ng mga tao. Tumutulong lang po kay Tay. Kailanman hindi ka nagkaroon ng kasalanan sa akin, anak. Minsan sa buhay natin, kailangan natin magduda dahil sa pag-iingat. Pero anak, kung ang ginagawa mo ay walang bahid ng kasamaan, lalabas ang tunay mong adikain at maiintindihan nito ng mga tao. Magmula ng araw na yun, naging maayos na ang kaganapan. Sinuporta ni Samuel ang tatay sa kanyang piniling adhikain. May mga pagkakataon pa na tinuturuan siya ng ama sa lihim na karunungan. Dahil alam ni Tatay Angan, darating ang panahon ng kanyang paglisan at kailangan ng isang taong maiiwanan ng kanyang tangan at gabay na bathala ng kidlat.